Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapwa content creator. Ganon din lalo na sa ating mga kasamahan, especially sa Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated. Makikiraan po sa ating mga babanggitin. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pagkakataon sa lahat ng mga tagapakinig at taga-subaybay at mga likers, viewers natin, mga FB friends. Maraming salamat. Maraming mga katanungan guys, lalo na sa mga community citizen natin patungkol po dito sa CAPS Interpol. Ang tanong po nila, una po daw, anong organization po daw ito? So, ito po ay hindi po ito government unit. Ito po ay international organization that stand for Command for Orderly and Peaceful Society International Police Incorporated. Non-combatant, non-partisan, non-sectarian, non-denominational. Hindi ito mga theological, ideological, philosophical nga mga approach. Ito po yung kinikilala natin na ang salitang righteousness. Ito po yung slogan natin. Na kinikilala natin ang righteousness na salita. Ito po yung isang malaking sikreto sa pagbabago. So, by the way, ang ating organization, registered by Security Exchange Commission, and the same time, mayroon tayong mga BIR, yearly po yan. Mayroon tayong business permit to operate as a organization. Mayroon tayong mga accredited na mga certificate galing ng LGU, no, sa local government unit natin sa DILG. Mayroon tayo pong mga documents, no, mga protocols sa lahat ng mga government offices natin. So, ito po yung tinatawag na civic support organization. So, sa mga nagtatanong din, walang sahod po ito, volunteer po ito. So, passion na talaga natin yung isa sa mga gusto nating ipaalam, yung tinatawag na holistic salvation, no? Isa sa ating mga gusto iparating na ang CAPS Interpol, lalo na sa ating mga manggagawang members dito, inaasahan po natin na tayo ay mga peacemaker. Tayo ang mga bridge, no, sa mga magiging po tayo na good model, good example, na mayroon po tayong spirit na yung pagiging po talaga, yung pagiging righteous and abiding citizen, no? So, una guys, pinapaalala po natin sa ating mga members, sa ating mga kapwa ng mga co-riders, lalo na sa mahigpit na mga mahigpit na mga kaganapan, no? Nalulungkot po ang sarili, lalo na sa ating mga kasamahan, at may mga ibang hindi naman membro pero nagpapaabot ng mga mensahe. Sabi na, sir, nasiraan po daw sila ng ito guys, kwento lang po ito yung sinasabi. Hindi na lang natin banggitin yung mga pangalan. Sabi niya, nasiraan po ang sasakyan. Ngayon, nagkaroon ng konting, hindi naman totally traffic. Pero, siyempre, dahil nasiraan, mayroong konting masabi natin na aberya sa daan. Dahil nasiraan, naputukan na nga gulong. So, ngayon, ang ginawa po guys, pinatabi yung
sasakyan at sinubukang inayos. So nakita ng mga deputized enforcer, tinitikitan dahil po obstruction po ang sabi. I-check ang driver license, okay naman. I-check ang ORCR, hindi naman expired. I-check ang mga sasakyan ng mga ilaw, okay naman. Pero nagkataon lang talaga na natinik ba yun sa daan o ano, talagang nasira ang gulong. No, nakakaawa dahil po hindi na pakiusapan na pagpasensyahan lang. Tinikitan talaga. No? So, isang mga paliwanag na talagang hindi maganda ang pangyayari. Grabe na itong mga deputized, ang sipag-sipag manghuli, ang sipag-sipag kumbaga kung sino umaasta. No? Hindi naman lang napakiusapan ng maayos. Yung pakikiusap ng isang driver na wag na lang tikitan dahil po nagkataon lang talaga nasira. So, mga ganun na pakiusap. No? Hindi na pakiusapan, talagang naninikit talaga. No? Ngayon guys, may ang ating LTO chief na pwede na kayo magtawag doon sa hotline, no? Lalo na doon sa website po ng LTO. Kukuha lang kayo ng picture, pwede kayo magkuha ng picture kung sino yung pangalan ng enforcer o nandoon sa TOP ang pangalan, kung totoo sa kanya yung TOP nakahawak. Kung mayroon kayong diskumpiyado sa pagkahuli guys, huwag nyo nang pirmahan ng TOP. Ibig sabihin, hindi kayo kumpirmado nga kayo ay hinuli. Hayaan mo na yung naghuli, mamroblema, magpapirma sa inyo. Ito naman ang sa kaayusan lang sana, no? Yung mga mensahe natin para sa mga LTO at saka mga deputized LTO. Una, maraming mga deputized na hindi marunong bumasa ng OR at CR. Ang tinitingnan nila kung kailan na-restro. Hindi nila nakikita kailan ang expiration. At malimit, maraming mga sasakyan, lalo na kung bago, 3 years po yan. O ngayon, mayroong panukala naman gawing 10 years. Iwan ko lang po kung totoo yung news na yan sa multimedia. Maraming mga LTO at mga deputized nakakahiya na rin. Hindi marunong tumingin ng rehistro. For your information, lahat ng mga bagong sasakyan, 3 years po yan ang expiration sa mga ORCR. Tapos, kung ang sasakyan nilagyan lang siya ng temporary plate number, hindi kasalanan ng buyer na wala pa ang original na plaka. Mga LTO, kayo rin ang may kasalanan. Bakit ang tagal-tagal nyo rin i-dispose at saka i-provide yung mga nakaregister na ng mga sasakyan, hindi kayo nag-provide ng mga plaka. Tapos, ang galing-galing nyo manghuli. Ha? Kasalanan ba ng buyer kung hindi pa dumating ang plaka, plate number ng kanilang sasakyan at nilagyan lang ng temporary plate? Hindi kasalanan po ng mga buyers. O, ito naman. May mga bumibili, mahilig bumibili ng mga second hand. Ngayon, may ginawang deed of sale. Pero may mga enforcer naman ang sabi, bakit hindi daw na-transfer ang pangalan ng ORCR sa bagong buyer.
Matagal na yan na issue guys, last year pa. Hindi yan, inamindahan po yan na hindi na itutuloy na magmumulta ang seller kung hindi na transfer sa buyer ang pangalan o magmumulta rin ang buyer kung hindi inasikaso ang pag-transfer ng pangalan. Minsan sa totoo lang po, maraming mga buyers na tama-tama lang ang kanilang pera pangbili ng sasakyan. Ngayon, kontento na po sila na nagkaroon na ng original ORCR at deed of sale kahit hindi na transfer sa kanilang pangalan. Sa totoo lang, wala na po yung batas na sinasabi na magmumulta ang buyer at seller. Yan, maliwanag yan. Ito po guys, kwentuhan lang ito sa ating pangyayari dito sa community. Ito pa naman ang problema. Yung iba naman, sa mahal ng gasolina ngayon, halos lahat, hindi naman totally lahat, mga ilan-ilan na mga gasoline station ay nagkaroon na po ng pagsasara dahil wala ng stocks ang kanilang gas station. Mahal na nga ang krudo, mahal ang gasolina, nagmahal naman ang bilihan ng mga pagkain sa market. So, ibig sabihin guys, hindi lang gasolina ang inaalala natin, lahat po mayroon na. Ano po ang gusto nating mangyayari dito guys dahil sa sobrang mahal na ng mga bilihin? Ito, may marami pa rin na mga sa daan. Yung sobrang pagmamadali, dahil makabili lang ng ulam, nakalimutan nagsuot ng helmet. Tapos yung mga LTO nandyan sa tabi, hindi man lang naglagay ng signage. Nagtatago pa, tapos biglang na nakita hindi naka-helmet, hinuli ka agad. O na may kasalanan, hindi naman natin tinotolerate yung mga nagmumotor na hindi nag-helmet. Pero ito naman ang nakakalito. O kagaya sa Region 10, may batas sila doon na sa entire city, bawal magsuot ng helmet. O, pag magsuot ka ng helmet, huhulihin ka sa loob ng city. O, dito naman, kahit nasa city ka, sa loob ng market, nandyan nagtatago yung mga deputized na mga LTO nang huhuli. Ano yan? Wala na ba talaga kayong pwedeng mabiktima? Maghuhulihan? Kawawa na nga yung mga motor, wala ng gasolina, wala ng pangbili pagkain, wala ng pangbili ng mga gamot, kung saan. Ang iba galing pa ng hospital, nakalimutan nagsuot ng tsinelas, ay nasa pahatos kasi nakasandal lang, hinuli naman. O sabihin natin, batas ay batas. O totoo po yan, batas na batas. Sige po, ilagay po natin sa sa actual, yung mga naghuli, nagkaroon ng na hospital yung mga posible nilang kamag-anak, tapos nakasandal lang siya, hindi nakasapatos. Tapos hinuli ka, wala na nga pambili ng gamot, wala na kayo pambili ng May iba naman, kasalanan ng driver yun dahil hindi siya nagsasapatos. Oo nga, may pagkukulang. Pero ang gusto nating ipalabas dito, hindi sa lahat ng pagkakataon. Sige nga, mag-isip po kayo ng maayos. Ang isa sa mga pamilya mo, dinala sa hospital, isinugod sa hospital dahil po mayroong ganun na mga problema. Malay mo nakalimutan magsuot ng sapatos sa sobrang pagmamadali. Hindi pa nga alam kung anong gagawin. Ngayon, na timing naman, may hulihan. Yan po ang extensions, sabi ng batas na humanitarian consideration.
Dahil po nakalimutan, nakaligtaan, hindi sinasadya nakalimutan. Nakalimutan lang talaga dahil po may pangyayari na nagkaroon ng emergency. Ngayon, hindi po walang pwedeng pakiusapan doon dahil sabi na lumang tugtugin niya nakikiusap. Kung totoo naman na igali papunta ng hospital, bakit hindi natin bigyan ng privilege na wag na lang sanang huhulihin pa? Ito ay ito po ay sariling lang po ito, comment lang. Hindi po ito pangkalahatan. Pero ang concern dito, naway magkaintindihan tayo. May tanong ko sa inyo mga LTO officers, magkano bang komisyon nyo dito kung sakali magkaroon kayo ng maraming nahuhuli? Huwag na tayong dito, plastikan. Commissioners din kayo, kung magkano ang nahuli nyo, wala kayong pakialam kung nahuli o hindi. Dahil yung ang gusto nyo, magkaroon kayo ng komisyon. Mahirap na nga ang pangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Nandyan pa kayo na, naku po, patawad sa pasalita, patawad. Mga pasaway din. Ang galing-galing nyo manghuli. Pero mismo nyo sariling sasakyan, ito naman, yung mga LTO, kung bangka, magaling maghuli, pero sila mismo sarili, hindi rin inaayos. Ang iba, naka-LTO, anong gusto natin palabasan? Videohan pa natin yung mga LTO dyan na nagmumotor, nakasuot lang ng uniform na LTO, nakakalo, hindi naka-uniform. Yun ba ang gusto nyo rin palabasin? Yung mga pulis na sinasabi natin, deputized ng LTO rin. Pati yung mga motor nyo, wala ding helmet, ay wala ding mga plate number. Helmet patuloy. Tapos kayo magaling maghuli. Tapos yung mga helmet nyo naman, hindi naman yung mayroong ICC na tatak. Yung mga tactical na helmet. O, approve ba yan? Kayo naghuhuli, hinuhuli nyo ba ang sarili nyo? O, mayroon pa. O, mismo sa loob ng LTO, mga nakapark nga mga may-ari na mga sasakyan. O, yung mga motor. Ang iba pa nga, walang side mirror. Tapos ang galing-galing nyo manghuli ng mga motor sa daan na walang side mirror. O, sabi naman ng mga LTO, inihuli nila lahat ng mga modified muffler. Grabe no? Tagal na issue na yan, modified muffler. Ang modified, yung sinasabi po, lalo na sinasabi ni Kirne Busita, yung may kinuha ka sa loob, may dinagdag at binawas, pinalakihan. Yun po ang modified. Pero yung galing ng market, standard, may DTI pa, standard. Hindi yan modified. Yan po ang aftermarket. Tapos i-general na kaagad ang hulihan dahil modified kaagad. Yan. Mag-aral din kayo kung anong modified at hindi modified. Aftermarket. Abala na kayo sa daan. O naabala pa. Nakuha pang lisensya. Sinabi na nga sa batas ng LTO, hindi na kukunin ang lisensya. Bakit ang iba dyan matapang pa rin kumukumpiskit ng mga driver license? Tubusin nyo na lang ng 15 days. Office hours. Ang iba matapang pa rin, mayabang pa rin. Ipagyayabang pa nila yung mga sinasabing ordinansa. Ito mga gumagawa din mga ordinansa, pasaway na mga ordinansa. Mag-usap nga kayo sa LTO at saka ordinansa nyo kung magkatugma ba yung mga ordinansa nyo. Hindi po ito nagagalit guys. Ito observation lang po ito dahil po sa mga panawagan sa ating mga citizen. Paglilinaw lang po ito. At ganun din sa mga motorista. Mensahe lang din po. Kung mayroon po kayong mga motor, make sure na updated ang inyong mga rehistro.
make sure na walang problema ang inyong mga motor. May side mirror, may signal lights, brake light, headlight. At saka wag naman yung kung anong disenyo ng motor nyo, ang iba makati ang kamay. Pinaliitan ang mga gulong. O di, ang problema, kung ganyan ang gusto natin gawin, walang problema, kalayaan mo yan. Hindi naman sa aming pera yan na ginastos. Pero kung mahuli kayo, kasalanan nyo na rin. Wala tayong pinapanigan dito. Mga LTO, enforcer, o ano po mga government servant. O yung mga citizen natin na mga motorista. Kaya po, ang sinasabi dito sa Command for Orderly and Peaceful Society International Police, law-abiding citizen. Law-abiding citizen. Ito po yung panawagan natin. Naway, ito ay magbigay aral sa bawat isa. O, ito naman, nakakaawa. Ang sabi naman, Direktor, may nahuli. Ang sabi, doon sa checkpoint, nagdadrive ng truck, galing pa ng Maynila, haba ng biyahe. Diba? Ngayon, dumaan sa checkpoint, LTO, i-check yung ORCR, okay naman. Yung karga ng truck, mayroon ng business permit, yung travel transport, okay naman. May driver license, tugma naman yung driver license doon sa kanyang unit na dinadrivean. I-check ang kuan, mayroon namang plaka, mayroon namang signal light, brake light, headlight, lahat, walang problema. Ngayon, may problema na nasilip, guys. Dahil po yung driver nagpalit ng damit dahil siyempre galing ng Maynila. Tapos siguro sa sobrang pagod sa kasusuot ng sapatos, tinanggal yung sapatos, nagtsinelas, nagsandal. Nakalimutan magsuot ulit ng sapatos, nagkataon na dumaan sa checkpoint. Ngayon, nahuli. Alam nyo ba kung magkano ang fines na sinasabi? 6,000. Ngayon, ang sabi ng tagahuli, wala po kaming magawa, trabaho lang po ito, walang personalan. Ayun. Walang pagkakampi dito, guys. Una, may pagkukulang ang driver, hindi niya nabalik ang suot ang kanyang sapatos. Siguro, ang kadahilanan, dahil napapagod na ang paa niya, buong ilang araw nagsasapatos, gusto na makarelax ang paa. Pero nagkaroon ng hindi magandang pangyayari dahil nahuli siya doon. Hindi na sa 6,000 ang charges. Ang 6,000 ngayon, guys, ilang sakong bigas na yan. Yung grocery na yan. Tapos yung ilto pinakiusapan. Sir, kung pwede lang, sir, i-absuelto na lang itong pakiusap ko, sir. At least meron sanang pambili pa ng pagkain sa pamilya. Nakiusap. Hindi na po mauulit, sir. Ibabalik na po ang suot ng sapatos. Nandiyan sa tabi at kanya ang sapatos. Pwede naman sana, sige, isuot mo ulit yan para hindi na kita tikitan. Ganun man lang sana ang initiative. Mayroon talagang tikit. Ano ibig sabihin dito, guys? No? Kapwa Pilipino. Kung gusto man lang magkapera, pwede pa sa ibang paraan. Bakit hindi na tayo mapakiusapan? Dahil gusto natin ipatupad ang batas? Walang sinasanto? Sige po, kung ganyan ang mga ugali, na medyo matapang, medyo marahas, hindi mapakiusapan, wala tayong magawa dyan, pero hindi lahat ng panahon at oras ay sa inyo rin. Kaya, konting ingat. Sana, pwede tayo mapakiusapan, pwede tayo magkaroon ng consideration. Huwag na tayong parang makaasta kung sino.
Ito pa, mga mayayabang. O, ito mga MMDA. Nagkamali lang po ng konting parking yung na-viral na pulis. Captain pa naman, hindi na lang natin banggitin ng pangalan. Baka kilala nyo pa. Hinuli ng MMDA. Wala namang kasalanan doon sa paghuli. Pero, naka-full uniform. Nakiusap yung pulis na itabi na lang yung sasakyan. Kung nagkamali sa parking area. Dahil ang sabi ng MMDA, obstruction. Nakiusap yung pulis na ipasok na lang niya doon sa malapitan na parking area. Ay hindi. Pinahiya pa at tinitikitan. O, tingnan nyo. Kapwa mga servant, public servant. Wala nang respeto. Alam nyo, sa mga ganitong paraan, kung hindi na tayo pwede mapakiusapan at hindi na pwede tayo mapagsabihan, nagiging bastos na ang pangyayari. Kaya ito guys, totoong pangyayari. Kaya hindi po pwede sana yung pagiging arrogante. Mapagpakumbaba. Palagi ang kalooban, maunawain, mapagmahal. Nandoon yung maunawain at makaintindi sa pakikiusap. Ito guys, wala tayong pinatamaan. Nagsasabi lang tayo ng katotohanan dito sa mga pangyayari. Ito naman, mensahe ulit naman doon sa mga may-ari ng mga sasakyan. Mga parents, kung ang inyong mga anak ay wala pang lisensya, huwag nyo na silang paturuan na mag-drive. Tapos magpunta pa doon sa city o sa municipality. May LTO ngayon o may mga pulis na huli. Madisgrasya yan, alam nyo po. Kung nakadisgrasya yung anak nyo, nag-drive walang lisensya, ang pwedeng mahatulan ng pagkakamali ang parents. Bakit? Sila po ang nagbigay ng pahintulot na kayo ay pwede mag-drive kahit walang lisensya. Kaya tingnan nyo ang pangyayari natin. Dito sa lugar lang namin, daming mga motor. Grade 5, grade 6, nagmumotor na. Dahil po ang mga parents tamad maghatid. Gamitin mo na lang yung motor. Ngayon, nakadisgrasya. Alam nyo ba kung ano ang sanksyon po dyan sa batas? Hindi bata ang pwedeng mapreso. Ang parents. Alam nyo po ba yung mga ganon na mga policy? Kaya, wag na nating dagdagan ang problema sa ating Pilipinas, mga pasaway kamote. Nga ito, yung mahilig mag-drag race, maghanap kayo ng daan nyo kung saan kayo maglaro. Hindi naman bawal yan, pero sige, maghanap kayo ng kung saan kayo pwede mag-practice ng drag race nyo. Huwag nyo pakialaman ang public nga road at doon kayo maglaro-laro at makapagdamay pa kayo ng ibang mga mababait na mga drivers. Yung mga nagdag-drag race dito sa compound namin, 1 kilometro lang yan, galing sa corner at saka doon sa kabilang corner. Wala pa nga yung 1 kilometro. Bakit kailangan mo magpatakbo ng mabilisan? Umabot pa ng tapos ang mga yung mga bura-bura pa na mga muffler na tambutso. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga mababait natin ng huhuli dahil po public disturbance na talaga. Kaya both parties may mga pasaway.
Paano natin ito lutasin? Ipaintindi at ipaunawa na po na huwag na tayo magiging pasaway. Huwag na magiging kamote driver. Patawad po mga mahal na tagapagsubaybay sa ating mga multimedia. Ito po yung gusto natin iparating na magiging responsible po tayo. Magiging good citizen po tayo. Law-abiding citizen. Ganon din sa mga tagapagpatupad ng mga batas. Huwag naman kayo magiging abuse, superior, arrogante, at bastos. Problema na masyado ang ating ang Pilipinas. May mga pasaway pa rin diyan sa kabila. By the way, yan po ang ating mga komentaryo sa mga mensahe sa umaga na ito. Naway lahat na nakarinig at nakaunawa, magbago na. Magbago na. Sa totoo lang, ito yung isa sa mga panawagan. No? For the safety naman din yun sa mga motor riders na magsuot talaga ng complete na helmet, sapatos, ganun po. For the safe man yan. Totoo yan. Pero yung lang doon, yung pakikiusap. Kung totoo naman talaga na galing sa hospital, nakalimutan nagsuot ng sapatos dahil sa pagmamadali, hindi niya alam kung unang gagawin niya dahil sinugod na nga niya ang pasyente sa hospital, nagkaroon pa kagad biglaan hulihan. Nakaligtaan na magsuot ng sapatos. Sa mga enforcer, ito yung tinatawag na humanitarian consideration. Kung hindi nyo alam yan, alamin nyo. Hindi niya nananadya na hindi magsapatos. Nakalimutan. Kayo nga, ipalagay nyo sa sarili nyo, isa sa mga pamilya nyo, isinugod nyo sa hospital dahil inatake kung ano pong mga sakit na sinasabi. Maalala mo kaya bigla yung magsuot ng sapatos dahil sa pagmamadali? Yung mga ganun na consideration. Huwag na tayong para tayong nakaasta. Ang gusto ng palabasin dahil batas ay batas. Sinusunod lang daw ang batas. Walang problema sa batas. Pero mayroon talagang tinatawag din natin na humanitarian consideration. Ang sabi naman isa, huwag niyong sirain at abusuhin ang privilege. Oo naman, hindi naman talaga dapat abusuhin. Patawad talaga. Okay, shout out sa ating mga taga-subaybay. Ganon din sa ating mahal na kaibigang Lisa Arangcon from Butuan. Sino pa bang mga natin viewers natin? Mga silent viewers. Sa lahat ng mga tagapakinig. So, ito yung mga panawagan sa atin na naway magkaroon po tayo ng malinaw na at kagandahan na isip. Pag galit kayo guys, bawal mag-drive. Dahil hindi maganda mag-drive pag galit at inis kayo. Hindi maganda. Kaya kadalasan nadidisgrasya. Yung mga in-address natin kanina sa mga LTO, personnel, sa mga deputized LTO, mga HPG, kung totoo talaga kayo ay tapat sa sinasabi natin na batas, maging modelo din kayo. Magsuot din kayo ng helmet. Panay sinasabi nyo mag-helmet. Pero maraming mga pulis, nakakalo lang, hindi naman naka-helmet. Ngayon gusto nyo sabihin sa publiko na
Law-abiding din kayo. Kayo ang tagapagpatupad ng batas. Nakakahiya naman kayo. Patawad ulit. Nakakahiya naman ulit. Yan ang totoo. Ngayon, yung mga deputized. Ano ba itong mga deputized? Parang pinupulot lang ng mga LTO para maging deputized. Hindi nga marunong magbasa ng rehistro. Nako, patawad naman ulit. Oh, mayroon pa isa na uli. Karagdagan pa rin. May isang camps member. Siyempre, magbili ka ng bagong sasakyan, lalo na kung Grandia van. Ang nakalagay talaga sa UR at CR dyan, unang bili. Dahil po ang van, private talaga yan. Nakalagay. Ngayon, nag-apply siya ng TRB para pwede magbiyahe at magpamasahero. Mayroong TRB, license to operate na pwede siya magiging passenger type na. Ano ba? Ibig sabihin, pwede na mamasahero. Nahuli sa LTO, guys. Gi-check na ano. Sir, for hire po ba itong sasakyan nyo? Ay, syempre, dahil may mga pasahero, sinabi po niya, opo. Ay, sir, violation po ito, sir. 200,000. Nako. Nakalagay sa UR nyo, sir. Private vehicle, not for hire. Bakit nag-hire po kayo? O yun, ang isa. Sinabi, siyempre, sa kakabibili lang ng sasakyan, nalagay talaga private. Pero nag-apply naman ng TRB, may TRB license permit naman na magano. Hindi sir, dapat for hire, hindi private. Wala namang problema sana sa rehistro. Updated. Bagong bili, di ba? Updated. Hindi expire. Driver license, ganun din. Condition ang sasakyan. Walang problema sa mga accessories. Siyempre, bago, di ba? Ngayon, nagka-problema. Na-charge ng 200,000 dahil po not for hire niya private, pero nag-hire daw siya ng passenger. O ngayon, sinong kasalanan dyan, guys? Una, kasalanan, ang nanghuli, walang alam. Kumbaga, kailangan pa mag-aral. Sa madaling salita, masakit pakinggan, bubo. Patawad naman. Bubo. Alam mo yung bakit? Siyempre, kabibili mo ang sasakyan, nakalagay talaga ng private. Kahit anong sasakyan mo, private yan nakalagay. Maliban kung bus at jeep ang nilagay dyan. Private. Pero nag-apply na kang TRB, travel, yung mayroon ka ng ruta na taripa na magbabiyahe ka, ganito na ruta. Kahit naka-private pa yan, kung hindi na bago, hindi naman basta-basta baguhin yung ORCR original. As long as na mayroon siyang document, walang problema. O ngayon, nadadawit pa. O nag-contest yung kasama natin na na doon sa LTO na hindi siya pwede magbabayad. O napagbigyan. Pero yung panahon, oras, pagpunta, pagpaluap, ganito ganyan. Sabihin lang ng traffic enforcer, deputized LTO, ay sorry sir, bayaran mo ang aking araw. Ilang araw na papalik-balik doon para asikasuhin na yan. Abala. Alam nyo ba yung public servant? Hindi na kayo public servant. Public disturbance. Patawad po. Public disturbance. Bakit? Disturbance. Naabala mo ang trabaho, naabala mo ang oras, naabala mo ang nasakripisyo ang oras sa patrabaho. Tapos sabihin ng deputized LTO, sorry. Mukha mo sorry. Patawad na lang po. Ito guys. Patawad po ha. Usapin ng totoo. At lamang ang may alam. Yun. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay, buong patnubay ng bawat isa. Ang sabi nila, right person, right time, God's willing, everything will be okay.
Maraming salamat po ulit. Bye-bye.